Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabulo ang balita ngayong araw. Suspendido ang face-to-face classes na ilang mga bayan at lalawigan sa bansa ngayong October 20, bunsod pa rin ang epekto ng bagyong Ramil. Sa Pangasinan, halos mayorya ng mga bayan at lungsod ay magpapatupad ng suspension ng face-to-face classes sa lahat ng antas sa public at private schools. Gayunman, magpapatuloy pa rin ang alternative learning modules. Sa Pampanga, all levels din ang suspension ng face-to-face classes sa public at private schools sa Angeles City, Arayat, Mexico at City of San Fernando. Habang sa Tarlac naman ay ang bayan ng San Clemente, magpapatupad pa rin ng alternative learning modules sa iba pang mga lugar. Sa Cavite, buong lalawigan ang walang pasok sa lahat ng antas. Habang sa Rizal, no face-to-face classes sa mga bayan ng Rodriguez at Angono. Sa lahat ng antas sa public at private schools, gayon din ipatutupad ang alternative learning modules. Sa Antipolo City, magpapatupad lamang ng automatic suspension sa preschool at kinder kung mananatili sa signal number 1 ang lungsod ngayong araw. Samantala sa lalawigan ng Capiz, suspendido rin ang ilang mga pasok sa eskwela. Sa lahat ng antas, sa ilang mga bayan at syudad, maaari ding bisitahin ang mga social media accounts ng mga LGU para malaman kung may anunsyo ng suspension sa klase. Hataw Balita ngayon! Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na maging handa sa anumang sakuna gaya ng lindol at pagsabog ng bulkan. Sa kanyang video na ibinahagi sa social media, nagbigay ito ng mga hakbang na dapat gawin ng mga Pilipino upang mas maging handa sa mga sakuna. Kabilang dito ang pagpaplano kasama ang pamilya, pagkakaroon ng mga go bag at pagsunod sa mga otoridad. Nasa official Facebook account ng Pangulo ang buong video para sa detalye ng kanyang ibinahaging disaster preparedness. Dahil ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire na tinatawag, kung kaya't very prone tayo sa mga ganitong sakuna at kalamidad. Lindol man o pagsasabog ng bulkan, kailangan natin lalo pang paigtingin ang ating disaster preparedness and response. Hataw Balita ngayon! Ipinagutos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa mga government agency at local government units ang pagpapaigting ng paghahanda sa lindol. Kabilang dito ang regular na earthquake drills, infrastructure audits at retrofitting ng mga mahalagang pasilidad. Kabilang din sa kautusan ang pagpapaigting ng public information efforts kasama ang pag-control sa misinformation at disinformation. Nakapaloob ito sa Memorandum Number 279 na inilabas noong October 15 dahil sa sunod-sunod na malalakas na lindol na naranasan sa bansa. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy pa rin ng Hataw Balita ngayon, magsasagawa ang Marikina City ng 10 a.m. siren o city-wide earthquake drill ng alas 10 ng umaga ngayong Lunes, October 20. Sa anunsyo ng Marikina City Public Information Office, nakasaad na magpapatunog ang lungsod ng sirena at alarma. 60 seconds o 1 minuto ay sasagawang earthquake simulation at inaasang lahat ay magsasagawa ng duck, cover, and hold. Layo nito na mas maging handa ang publiko na sa posibleng pagtama ng lindol. Hataw Balita ngayon! Ipinag-utos ng lalawigan ng Quezon ang mandatory na pagsusuot ng face masks. Batay sa executive order na inilabas ng probinsya, mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga indoor settings at sa outdoor settings kung saan hindi nasusunod ang physical distancing. Ipinag-utos din ng lalawigan na agad mag-isolate kung makararanas ng mga symptoms na kalintulad ng trangkaso gaya ng ubo, sipon, pananakit ng lalamunan o lagnat.
Ang kautusan na ito ay kasunod ng nakababahalang mga kaso ng sakit tulad ng sipon, ubo at pneumonia. Hataw Balita ngayon. Nakapagpadala na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng nasa 720,000 pesos na halaga ng inisyal na ayuda sa mga naapektuhan ng bagyong Ramil. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Erin Domlao, binubo ito ng nasa 382 na family food packs at 547 na ready-to-eat food boxes. Nasa higit 14,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng bagyo bagyong Ramil o katumbas ng nasa higit 30,000 na mga individual mula naman sa Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Western Visayas. Hataw Balita ngayon. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pangangailangan pa ng isang bagong komisyon para imbestigahan ang umano'y anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Naniniwala ang pangalawang Pangulo na kaya ng Office of the President na magsagawa ng investigasyon at hindi na kailangan pang buuin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin tungkol sa ICI. Dagdag niya, may pondo at ibang resources ang Office of the President na maaaring maggamit para imbestigahan ang mga nangyayaring anomalya sa flood control projects sa bansa. Hindi ko alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman nun eh. Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Hataw Balita ngayon. Hinamo ng Makabayan Black lawmaker si Pangulo Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at iba pang halal na opisyal ng gobyerno na isa publiko na ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN. Ito ay matapos na ang isa publiko ng Makabayan lawmakers ang kanilang SALN. Sa tatlong kongresista, pinakamataas ang halaga ng net worth ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na umabot sa kulang 11 million pesos. Sinundan ito ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago na may mahigit 1 million pesos na halaga ng net worth. At huli, si Kabataan Party List Representative Rene Co na may 280,000 pesos na halaga ng net worth. Bukod sa Makabayan, lawmakers, nauna na isa na publiko na Akbayan Party List Representatives ang kanilang SALN. Gayon din si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Samantala, kapwa naman ipinahayag ni PBBM at Vice President Sara na handa silang suriin ng publiko ang kanilang SALN. Hataw Balita ngayon. Iginiit na Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste na mas marami pang opisyal ng Department of Public Works and Highways ang konektado umano sa mga contractor. Sa isang pahayag, binigyan din ito mas marami pang miyembro ng team ni DPWH Secretary Vince Dizon ang may koneksyon sa mga kontratista at isa sa kanila ay nakuhanan ng letrato na kasama ang mga kontratista sa meeting sa isang restaurant. Ang taong ito sa litrato ay isa pang miyembro umano ng team ni Secretary Dizon. Pero binanggit naman ni Secretary Dizon na karaniwan na sa DPWH ang makipagpulong sa mga contractor dahil kabilang ito sa mandato ng ahensya. Gayunpaman, ang masamaan niya ay kung may paglabag sa batas at mga panuntunan at kung may nangyayaring katiwalian. Yung pakikipag-usap sa contractor, yun ang trabaho ng DPWH. Makipag-usap sa contractor. Ang daming kakontrata ng DPWH. Kung opisyal ang sinasabi niya, again. No? Pero ibang usapan kapag nanghihingi sa contractor.
Hataw Balita ngayon. Ipinagutos naman ni ICC Pretrial Chamber 1 ang medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin nito matukoy kung fit to stand trial o may kakayahang humarap sa paglilitis ng dating Pangulo. Nagtala na ang ICC ng mga independent expert na magsasagawa ng pagsusuri kay FP-RRD. Kabilang dito ang mga espesyalista sa forensic psychiatry, neuropsychology at geriatric and behavioral neurology. Ang magiging resulta ng eksaminasyon ang magsisilbing batayan ng korte sa kanilang legal assessment. At upang matiyak ang impartiality ng proseso, hindi muna pinahihintulutan ng dating Pangulo na magipag-ugnayan sa parehong panig ng prosecution at defense habang isinasagawa ang pagsusuri. Nakatakdang isumiti ng panel ang resulta ng kanilang pagsusuri sa October 31st. Hataw Balita ngayon. Simula ngayong October 20 ang voters registration sa buong bansa para sa barangay at sangguniang kabataang elections 2026. Magtatagal ito hanggang sa May 18, 2026. Kabilang sa mga serbisyo sa pagpaparehistro ang paglipat ng lugar kung saan boboto at magbabago ng impormasyon sa rehistro. Bukod ito para sa mga first-time registrants at reactivation ng mga deactivated na botante na hindi nakaboto sa dalawang nakalipas na halalan. Nauna nang sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na nasa 1.4 million ang target nila ang bagong botante na magpaparehistro. Ito pong pagpaparehistrong ito ay applicable sa buong Pilipinas sa lahat ng klase ng registration. Reactivation, transfer of registration, new registration, pagbabago doon sa mga items dyan sa registration. Pero hindi po muna na kami magpaparehistro mula October 21 sa Bangsamoro. I-resume po namin ang registration ng Bangsamoro after ng eleksyon sa Bangsamoro parliamentary election. Bakit? Kasi po baka mag-create ng kalituhan sa mga kababayan natin. Hataw Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng bagong segment ng Pasig River Esplanade Project kahapon o ang Phase 4 ng Pasig River Urban Development Project. Ayon kay Pangulong Marcos, panahon na para muling pasiglahin ang Pasig River at gawin itong lugar pasyalan at komersyo. Kabilang sa bagong bahagi ang Arrocero sa Esplanade sa Ermita, Maynila. Ang 530-meter na segment na ito ay matatagpuan sa likod ng Manila Central Post Office at dudugtong sa muling binuhay na Arroceros Forest Park. Tampok dito ang mga bagong walkways, bike lanes at commercial areas na layong pagandahin ang kapaligiran. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking tulong ang lugar ng komersyo na ito para sa maliliit na negosyo. First is the planned conversion of the Intramuros Golf Course into an open green space, providing more breathing room in the heart of the city, while at the same time preserving the historic charm of Intramuros. There is also a plan to rehabilitate the Plaza Calderon, a cultural and historical landmark that sits just steps away from Pasig River. Hataw Balita ngayon. Inaasahang bukas po, araw ng Martes, ang rollback sa mga presyong petrolyo batay sa projection ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ito ay matapos ang 8 linggong sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo. Maaring bumaba ng nasa 30 centavos kada litro ang gasolina, 1 peso and 10 centavos naman ang inaasahang mababawas sa kada litro ng diesel habang 65 centavos naman sa kerosene. Isa sa dahilan ng inaasahang rollback ay bunsod ng oversupply ng produktong petrolyo ng Organization of the Petroleum Exporting Countries and Allies o OPEC+. Sinuspindi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang UB Express na sangkot sa pananagasa
ng mga riders sa Commonwealth Avenue noong Biyernes, October 17. Inisyuhan ng show cause order ang may-ari ng UB Express. Pinagpapaliwanag ito kung bakit hindi dapat ma-revoke ang kanyang prangkisa at kung bakit ito nag-hire ng umano'y reckless driver. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, maraming kailangang ipaliwanag ang may-ari ng UB Express at kailangan nilang matukoy kung bakit ganon ang naging reaksyon ng driver. Nagresulta sa pagkasawi ng isang rider ang insidente habang mayroon pang 14 na mga nagtamo ng injury. Samantala, nagpositibo naman sa droga ang driver ng UB Express. Hataw Balita ngayon. Sinuspindi ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng Sports Utility Vehicle o SUV driver na nakuna naman sa video na nambugbog sa isang bus driver sa Silang, Cavite. Pinagpapaliwanag ito ng ahensya kung bakit hindi siya dapat mawala ng lisensya sa pagmamaneho dahil sa pagiging reckless driver. Batay sa report ng Silang Municipal Office Station, liliko sana sa kanan ng driver ng SUV nang makabanggaan nito ang public utility bus. Pinahahanap ang driver ng SUV sa central office ng LTO sa East Avenue sa Quezon City o pinahaharap sa Quezon City sa October 24, 1:00 ng hapon upang magpaliwanag. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Land Transportation Office o LTO na isang hot pursuit operation ang kanilang isasagawa sa Puerto Princesa City, Palawan. Kaugnay ito ng viral na video online kung saan pinasok ng isang LTO enforcer ang pribadong ari-arian para magsagawa ng panghuhuli. Ayon sa netizen, nagbahay-bahay ang LTO para manghuli. Ayon sa LTO, nagtangkang tumakas ang rider matapos itong parahin ng mga LTO traffic law enforcers. Natunton ng rider sa bahay nito sa Barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Hindi naman nag-issue ng ticket ang LTO sa bahay ng rider. Sa halip ay kinuha lamang nito ang mga mahalagang impormasyon ng rider mula naman sa pag-issue para makapag-issue ng show cause order. Hataw Balita ngayon. Naiuwi na kagabi sa Pilipinas ang labi ng isang Pilipinong marino na nasawi. Wala naman sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa MV Minerva Grant sa Gulf of Aden. Sinalubong ito ng kanyang pamilya at ilang mga kinatawan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA bilang pagtanaw ng respeto at pakikisa sa panahon ng pagluluksa. Una nang tiniyak ng DMW na magbibigay sila ng suporta at tulong sa naulilang pamilya ng pumanaw na Filipino seafarer. Hataw Balita ngayon. At para naman sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Queenie Rivera mula naman sa Chicago, USA. Queenie, magandang umaga. Magandang umaga, Ani. Isang serye ng anti-immigration rally ang isinagawa kahapon, October 19, sa iba't ibang panig ng Australia. Sa Melbourne, kinundena ng Victoria Police ang karahasang naganap sa gitna ng paghaharap ng mga anti-immigration supporters at mga counter-racism na relihista. Ilang pulis ang nasaktan matapos nagkagirian ang magkabilang panig, partikular sa hanay ng mga counter-protester. Ito ang humahataw na balita ni Maven Carizo. Isinigawa ang ikalawang anti-immigration rally sa Australia kahapon, araw ng Linggo, October 19, 2025, na dinalaruhan rin ng counter-protesters. Naging marahas ang pagtatagpo ng dalawang grupo, partikular na sa Melbourne, kung saan napilitang mamagitan ang mga otoridad upang paghiwalayin ang grupong March for Australia at grupong anti-racism.
Bunsod nito, 2 Victoria Police officers ang kinailangang dalhin sa ospital dahil sa tinamong non-life-threatening injuries. Sa isang press conference, ibinuhos ni Victoria Police Commander Wayne Cheeseman ang mga batong nakolekta mula sa pinangyarihan ng insidente. Ayon sa kanya, mapayapa ang kilos protesta ng anti-immigration group at sumusunod ito sa mga tagubilin ng pulisya. Subalit ipinakita rin ng opisyal ang batong ginamit umano ng counter-protester sa mga pulis na inilarawan niyang tila naghahanap ng gulo. Kapansin-pansin din ang mas mababang bilang ng dumalo sa rally kahapon kumpara sa mga dumalo sa pagtitipon noong August 31. Ipinaglalaban ng March for Australia ang pagpigil sa patuloy na mass migration sa bansa na ayon sa kanila ay nagdudulot ng epekto sa pabahay at serbisyong panlipunan na pangunahing kailangan ng mga mamamayan. Sa kabilang banda, iginiit naman ng mga counter-protesters ang kahalagahan ng mga migrants at refugees sa paghubog ng isang masiglang multicultural society sa Australia. Maven Carizo, humahataw sa balita ngayon. Naghalal na ng bagong leader ang main opposition party ng Taiwan na Kuomintang o KMT Party. Inihalal nila ang dating mambabatas na si Cheng Li-wan kung saan magsisimula siya sa posisyon sa November 1. Suportado ng bagong leader ang pakikipagkasundo sa China. Sa kanyang speech sa headquarters sa partido ng partido sa Taipei, Taiwan, sinabi nitong nais niyang tiyakin ang kapayapaan sa Taiwan Strait. Samantala, binati naman siya ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang pagkakapanalo. Ang China at Taiwan ay may girian dahil sa patuloy na kiniklaim ng China na parte ng kanilang bansa ang Taiwan na mayroong autonomous government. Hataw Balita ngayon. Isang bagong leader ang pansamantala na itinalaga sa Serb Republic, kasunod ng opisyal na pag-alis sa pwesto ng dating Pangulong si Milorad Dodik na nahaharap sa mga legal na issue dahil sa umano'y paglabag sa batas. Ito ang umahataw na balita ni Gerald Moral. Itinalaga ng parlamento ng Serb Republic sa Bosnia si Ana Trišić-Babić bilang pansamantalang pangulo nitong Sabado. Ito ay matapos formal na tanggapin ang pag-alis sa pwesto ni dating Pangulong Milorad Dodik. Pinagbawalan ng korte na lumahok si Dodik sa anumang aktibidad pampolitika dahil sa paglabag umano sa mga desisyon ng internasyonal na kinatawan at ng konstitusyonal na hukuman. Si Trišić-Babić na kilala bilang matagal ng kaalyado ni Dodik ay mananatiling pansamantalang pangulo sa loob ng 1 buwan hanggang sa halalan na gaganapin sa November 23. Kasabay nito, ipinawalang bisa rin ng parlamento ang ilang batas na layuning ihiwalay ang Serb Republic mula sa Bosnia, mga patakarang ipinatupad noong nakaraang taon sa ilalim ng pamumuno ni Dodik. Bagamat hindi pa rin isinusuko ni Dodik ang advokasiyang secession o ang paghiwalay ng Serb Republic upang maisanib sa Serbia, kinilala niya ang desisyon ng korte bilang bahagi ng kanyang pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa. Patuloy rin niyang inaapela ang naging hatol ng State Court sa Constitutional Court. Samantala, ikinatuwa ng Estados Unidos ang naging hakbang ng Serb Parliament. Ayon sa US State Department, ang naging desisyon ay bunga ng diplomatikong pagsusumikap ng Amerika upang mapanatili ang katatagan ng Bosnia at Herzegovina. Kasunod nito, inanunsyo rin ng US Treasury Department ang pag-alis sa 4 na kaalyado ni Dodik mula sa sanction list, bagay na ikinagalak ng dating Pangulo. Gayunpaman, nananatili pa rin sa ilalim ng mga sanctions si Dodik mula sa Estados Unidos, Britain at ilang bansa sa Europa dahil sa kanyang mga hakbang na itinuturing na lumalabag sa Dayton Peace Agreement na tumapos sa digmaan sa Bosnia noong dekada 90. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula rito sa Chicago, USA. Ako si Queenie Rivera at magandang araw. Dalawang individual ang kumpirmadong nasawi matapos bumagsak ang isang ultralight aircraft sa gitna ng palayan sa barangay Panalisik
Bulacan, Concepcion, Tarlac noong Sabado ng umaga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Philip Flores Antang, hepe ng Concepcion Police, nakita ng mga residente na palipad-lipad sa paligid ng eroplano, ngunit habang nasa himpapawid ay bigla itong bumulusok at bumagsak sa palayan. Batay sa paunang investigasyon, ang eroplano ay minamaneho ng isang lisensyadong piloto at kasama nito ay isang 18-year-old na pasahero mula sa Macabebe, Pampanga. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at dinala sa Concepcion District Hospital ang dalawa, ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga otoridad, ang nasabing aircraft ay pagmamay-ari ng isang foreign national. Kasalukuyan na nagsasagawa ng masusing pag-iimbestiga ang mga pulis at ang aviation group upang alamin ang sanhi ng pagbagsak. Hataw Balita ngayon. 5 miyembro ng isang pamilya kabilang ang 2 batang anak ang kumpirmadong nasawi nitong linggo ng umaga matapos mabagsakan ng nasusunog na puno ng buli ang kanilang bahay sa barangay Kawayanin, Pitogo, Quezon. Ayon sa paunang investigasyon, bumagsak ang malaking puno habang natutulog ang pamilya. Gawa lamang sa magagaan na materyales tulad ng kawayan at nipa ang kanilang bahay, kaya't agad itong nawasak sa lakas ng pagbagsak. 5 miyembro ng pamilya ang namatay agad sa lugar, habang ang pinakamatandang anak lamang ang nakaligtas sa insidente. Hataw Balita ngayon. Nakaisa sa iba't ibang grupo sa lalawigan ng Bataan sa isinagawang Pink Walk 2025. Bahagi ito ng pagdiriwang ng International Breast Cancer Awareness Month. Si Mel Aquino, humahataw. Bilang pakikiisa sa International Breast Cancer Awareness Month, isinagawa ang Pink Walk 2025 sa Pilar, Bataan kahapon, October 19. Lumahok sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa National College of Surgeons, BPSU College Red Cross Youth Council, The Eagles, Pamahalaang Bayan ng Pilar, Pamahalaang Lungsod ng Balanga, mga cancer patients at survivors sa pangunguna ng Bataan Cancer Society. Layunin ng walk na ito na itaas ang kaalaman ng publiko ukol sa maagang pagtuklas at pag-iwas sa breast cancer. Ang pagdiriwang ng Breast Cancer Awareness Month ay nagsimula noong 1985 sa pamamagitan ng American Cancer Society at sa kasalukuyan ay ipinagdiriwang sa buong mundo. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang breast cancer ang isa sa pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga babae. Noong 2022, sa 187 bansa, 157 ang nakapagtala ng pagtaas ng kaso ng breast cancer. Mahigit 2.3 milyong kababaihan ang na-diagnosed at 670,000 ang nasawi dahil dito. Bilang tugon, mas pinaigting ng WHO at ng mga kasaping bansa ang kampanya para sa kamalayan tungkol sa sakit. Bunga nito, umangat sa 90% ang 5-year survival rate ng mga pasyente sa mga bansang may maayos na serbisyong medikal. Gayunman, nanatiling mababa ang survival rate sa ilang bansang kulang sa serbisyo gaya ng India na may 60% survival rate at South Africa na may 40%. Ayon naman sa Bataan Peninsula State University College Red Cross Youth Council, mahalaga ang maagang pagtuklas sa sakit para sa agarang gamutan. Mahalaga po siya kasi through that awareness po na pinapakita nila, na kinakalat nila, mas nagiging aware po or mas nalalaman po ng mga tao yung kailangan nilang gawin if ever na yung mga early symptoms na tinatawag. At least dun sa yung sa mga simpleng awareness po, mas nagiging aware na sila na baka mamaya may ganito na pala. At least nagkakaroon po ng early detection na tinatawag. And through early detection po, mas nabibigyan po natin yun ng mas agarang gamutan kung kinakailangan. And kung agad po siyang maagapan, hindi na po siya mas lalala and mas kukunti na po yung case natin ng nagkakaroon po ng cancer. Alam niyo po, ang kauna-unahang remedy para kayo gumaling ay tanggapin ninyo ang inyong sakit, magpagamot, at higit sa lahat, manalig tayo sa Diyos na may Diyos na tutulong sa atin at magpapagaling. Mel Aquino, humahataw sa balita ngayon.
Samantala sa halip na maghanda ng pagkain para sa sarili, pinili ni Tatay Ruben isang simpleng taho vendor na ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa kakaibang paraan. Sa pamamagitan ng pamimigay, naglibreng taho sa mga nadadaan sa kalsada, naganap ito sa kasagsagan ng Scott Kelby Worldwide Photo Walk 2025 Tarlac Leg na isinagawa sa pagkikipagtulungan ng Canon Philippines, Radiant Photo PH at Photoline SM Tarlac. Habang naglalakad ang kalahok sa kahabaan ng F. Taniedo Street, nasaksihan nila si Tatay Ruben na masiglang nag-aalok ng libreng taho sa mga dumadaan. Ayon sa kanya, naging tradisyon na niya ito taon-taon na ngayon ay nasa 3 taon na bilang simpleng paraan ng pagpapalaganap ng saya at pagmamahal sa kapwa. Bagaman hindi marangya ang kanyang pamumuhay, ipinakita ni Tatay Ruben na higit na mahalaga ang kabutihan sa puso kaysa sa kayamanan. Sa kanyang munting paraan, pinapaalalahanan niya ang lahat na ang tunay na diwa ng pagdiriwang ay hindi nasusukat sa kung ano ang ating natatanggap, kundi sa kung ano ang kaya nating ibahagi. Maligayang kaarawan, Tatay Ruben. Mahigit 200 na bag ng dugo ang Members Church of God International o MCGI sa Blood Bank ng probinsya ng Batangas. Isa itong dahilan kaya tumanggap ng parangal ang grupo sa isinagawang Sandugo Awards 2025. Si Lynette Bahe, humahataw. Pinarangalan ng Batangas Medical Center ang Members Church of God International o MCGI bilang isa sa mga katuwang sa pagkakaloob ng dugo sa mga nangangailangan. Ang MCGI ay regular na kasama sa pagsasagawa ng blood donation activities sa lalawigan ng Batangas at ngayong taon nakapagbigay ang grupo ng 267 bags na dugo sa mga blood bank at ospital sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Dahil dito kabilang ang MCGI sa mga organisasyon at local government units na pinarangalan sa taunang Sandugo Awards 2025 ng probinsya ng Batangas. Pagkilala ito sa kanilang tulong sa mga voluntary blood donation campaign. Alam ko po na kulang ang salitang pasasalamat po sa inyo pong binibigay na inyo pong parte ng inyong buhay dahil sa bawat patak po ng dugo na inyo pong inihahandog ay hindi lamang pong 1, 2 hanggang 3 buhay po ang ating nasasalit at dahil po diyan mas marami po tayong napapalawig at nadudugtong ang buhay po na ating po mga kababayan. Una po sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa Diyos at isa ang MCGI na na-recognize dito sa Batangas Province na makilala na isa sa mga nagdo-donate ng dugo sa ating pong mga kababayan. At kami naman ay nagpapasalamat una siyempre sa Diyos na nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maipakilala yung mabuting gawa na ginagawa ng MCGI sa pamamagitan ng pagdo-donate ng dugo. Para sa blood donor na si Mina, malaking bahagi na para sa kanya ang makapag-donate ng dugo dahil sa ganitong paraan ay makapagdudugtong siya ng buhay sa isang taong mangangailangan ng kanyang dugo. Sabi nga ni Brad Daniel, ang pagdo-donate ng dugo parang pagdudugtong ng buhay sa tao. Bagaman hindi ko kaya mag-isa na ako, dudugtungan ko yung buhay ng ibang tao. Pero at least man lang sa pagdodonate ng dugo, alam ko na sa awat ng Diyos, naging bahagi ako para yung mapagbibigyan man or yung makakatanggap ng dugo, alam ko nakatulong sa kanya. Labis-labis rin ang pasasalamat ng pasyenteng si Russell dahil sa pamamagitan ng blood donations ay patuloy siyang nabibigyan ng dugo kaya't nananatili siyang buhay sa kabila ng kanyang karamdaman. Palagi pong binibigyan na, kumbaga available po talaga ang dugo na isasalin sa akin. Kaya po, naagaran po kung nagagamot ng mga doktor sa Batangas. Malaking tulong po talaga. Sobra po akong nagpapasalamat na nadudugtungan yung buhay ko. Sa isang bag ng dugo ay 3 buhay ang maaaring madugtungan.
Panawagan ng ospital at ng MCGI, mas marami pa sana ang maging blood donor upang mas marami rin ang makinabang at madagdagan ang pag-asang mabuhay. Lines Bahe, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Lynette. Samantala, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, October 20. Panoorin natin ang update mula po sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating latest na update para sa area of responsibility. Huling namataan yung sentro ni Bagyong Ramil kaninang alas 4 ng umaga sa layong 350 kilometers kanluran ng Sinait sa may Ilocos Sur. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 65 km per hour, pagbukso na umaabot ng 80 km per hour. Yung movement nito ay northwestward sa bilis na 25 km per hour. At makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga kaulapan na kasalukuyang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Dulot pa rin yan nung trough extension ng nasabing bagyo. So patuloy itong lalayo sa ating kalupaan, pero at least for today makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat at pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng Luzon. And meanwhile, for the rest of or dito sa area ng Bicol Region, Quezon, malaking bahagi ng Mimaropa, Visayas at sa Mindanao, generally fair weather conditions ang ating inaasahan maliban na lamang sa mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Magpapatuloy yung generally west-northwestward na paggalaw ni Ramil dito sa West Philippine Sea at kaninang 5:10 ng umaga ay tuloy na itong nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So magpapatuloy yung paggalaw generally west-northwestward ni Ramil sa mga susunod na oras at posible itong mag-re-intensify sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posible itong ma-reach ang severe tropical storm category na kung saan malayo na ito sa ating bansa at mapabawasan na rin yung epekto sa ating kalupaan. So makikita natin dito sa ating track and intensity forecast itong area na shaded ng yellow. Ito yung mga lugar na kung saan posible pa rin tayong makaranas ng mga pagbukso ng hangin. So as of 5 AM today may nakataas pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang areas ng Luzon. Dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, itong northern and western portions ng Pangasinan, Abra at sa western portion ng Benguet. Kaya sa mga lugar na ito, kahit napapalayo na nga itong si Bagyong Ramil, maghanda pa rin tayo sa mga posibleng pagbukso ng hangin over these areas. Sa mga lugar naman na hindi ko nabanggit na may tropical cyclone wind signal, posible pa rin yung mga strong to gale force gusts. So possible rin yung mga gusts of wind areas na walang wind signal sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon at Occidental Mindoro ngayong araw. At para naman sa ating storm surge warning, posibleng umabot or mayroon pa rin tayong minor risk ng storm surge dito sa kanlurang bahagi ng Luzon na posibleng umabot ng 1 to 2 meters within the next 24 hours dito sa area ng La Union, Pangasinan, Zambales at sa Bataan. So sa ating mga kababayan sa mga low-lying at exposed coastal communities sa mga lugar na ito, manatili pa rin po tayo sa higher ground dahil posible pa rin yung storm surge kahit papalayo na yung Bagyong Ramil. So yung storm surge, yung pagpasok o yung paghampas ng tubig dagat further inland, so manatili po tayo sa higher ground. Sa kalagayan naman nating karagatan, nag-issue na po tayo ng final gale warning kaninang alas 5 ng umaga, pero posible pa rin tayo makaranas ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito sa seaboards ng Northern Luzon, particular na itong kanlurang dagat baybayin ng Northern Luzon. So iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag over these areas. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, so dahil sa epekto ni Tropical Storm Ramil, asan pa rin natin yung maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa may Cagayan Valley, buong Central Luzon, dito sa Metro Manila, ilang area ng Calabarzon dito sa bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, dito sa Mindoro provinces.
So over these areas, maghanda po rin tayo sa mga posibilidad ng flooding or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung pag-ulan na ating mararanasan. So generally, fair weather conditions ng ating inaasahan dito sa Quezon, Bicol Region, at itong areas ng Mimaropa, particular dito sa Marinduque at Romblon area. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil rin kay Bagyong Ramil, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa area ng Palawan. Pero over most of Visayas and most of Mindanao ay generally fair weather conditions sa ating inaasahan. Bagyong maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero yun nga po, dahil sa mga nakaraang araw ay significant na pag-ulan ang ating naitala over most of or some parts ng Visayas. Posible saturated pa rin yung mga lupa sa lugar na ito. Kaya kung magkaroon man tayo ng mga pag-ulan ngayong araw, kahit mahihina lamang, posible pa rin yung mga flooding or landslides. Kaya manatili pa rin po tayong handa at alerto. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamin. Maraming salamat po, Daniel. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo po'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. At sa atin namang shout out na yan. Of course, unahin ko na si Adet, si Jen. Adet, thank you. Yung mga kasama nyo, Rap. Yan, si Rap, si Justine. Kasama dyan po si Rodrigo. Or si Jen, si Belinda. Thank you very much. Si Luel. Yan, mga IT people, thank you so much. Yan, maraming salamat, Arian. And of course, sa UNTV na rin si Ian. And of course, kasama dyan si Alden, si Carl at si Kenneth. Thank you dito sa loob ng RMB. Narito si Paraon. Kasama natin si Alex, kasama si Josa at saka si Bernie. At syempre sa ngalan ni Edison Ico. Thank you very much. Mga kasambahay, mga kasama natin sa social media department, thank you so much. At syempre, Attorney Ruth Soriano, ang ating BP. Ruth, thank you very much. Kay BP Joseph, good morning po sa inyo. BP Bong, BP Noli, and BP Cherry, thank you very much. GMJ, good morning. At saka si Ate Arlene Rason, good morning po sa inyo. Attorney Mel Roque, magandang umaga. Sa lahat ng nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo, thank you very much. Shout out po sa inyong lahat. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang programs, news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita naman po ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Kawikaan 17:17. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. At ang kapatid ay ipinanganganak na ukol sa kasakunaan. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong araw ng Lunes. Ika-20 sa buwan ng Oktubre 2025. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong, ako naman po si Annie Tentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.